Hello! Welcome to my channel. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo lagi sa bago kong i-upload na mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay maaari bang magsampa ng Violation Against Women and Their Children Act ang tatay. Kasi sa ilalim ng Republic Act 9262 na ang mga lalaki lamang ang kinokonsidera na mga offenders o mga nagkasala under Violence Against Women and Their Children Act. Sa desisyon ng Korte Suprema na isinulat ni Associate Justice Mario Lopez, pinapayagan ng mga ama na mag-apply para sa mga utos ng proteksyon at kustodiya sa ilalim ng bausilo laban sa mga ina na gumawa ng karahasan laban sa kanilang anak. Republic Act No. 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Children Act ay naglalayong protektahan ang kababaihan at kanilang mga anak mula sa mga akto ng pang-aabuso at karahasan na ginawa laban sa kanila. Ayon sa Section 3 ng VAUSI Law na tinukoy na ang karahasan na sakop sa ilalim ng batas ay tumutukoy sa isang gawa o serye ng mga kilos na ginawa ng sinumang tao laban sa isang babae na kanyang asawa, dating asawa, o laban sa isang babae kung kanino ang tao ay nagkaroon o nakipagtalik o nakikipag-date, relasyon, o kung kanino siya ay may isang karaniwang anak, o laban sa kanyang anak na magreresulta sa o malamang na magresulta sa pisikal, sexual, psikolohikal na pinsala o pagdurusa, o pang-ekonomiyang pang-aabuso kabilang ang mga banta ng naturang mga gawa, baterya o pananakit pag-atake, pamimilit, panliligali, o di makatwirang pagkakait ng kalayaan. Sa mukha nito, tila ang mga lalaki lamang ang itinuturing na nagkasala sa ilalim ng VAUSI Law. Gayunpaman, sa kamakailang kaso ng Knutson vs. Honorable Sarmiento Flores, Gr. Number 239215, July 12, 2022, nilinaw at itinatag ng Korte Suprema na saklaw ng VAUSI ang sinumang tao na gumawa ng karahasan laban sa kababaihan at mga bata. Pero sa kaso ni Knutson vs. Honorable Sarmiento Flores, sinabi ng Korte Suprema na ang isang abusive mothers ay maaaring maging offender sa ilalim ng VAUSI Law. Ang mga ama ay maaaring magsampa ng kaso sa ngalan ng mga inabusong bata. Kaya pinasyahan ng Korte Suprema en bank sa isang 18 pahinang desisyon na isinulat ni Justice Mario Lopez, na nagbigay ng petition for certiorari na inihain ni Randy Michael Knutson sa ngalan ng kanyang menor de edad na anak na babae. Hinamon ng petisyon ang desisyon ng Taguig City Regional Trial Court, RTC, na nag-dismiss sa petisyon ni Knutson sa ilalim ng Republic Act 9262, o ang VAUSI Act, para sa pagpapalabas ng temporary and protection orders laban kay Rosalina Knutson, Rosalina, ang ina ng kanyang anak. Ang mataas na hukuman ay nagbigay din ng permanenteng utos ng proteksyon na pabor sa anak na babae. Noong ikapito ng Disyembre taong 2017, nagpetisyon si Knutson sa Taguig City RTC para sa temporary and protection orders laban kay Rosalina, na sinasabing inilagay ni Rosalina ang kanilang anak sa isang mapaminsalang kapaligiran na nakakasama sa pisikal, emosyonal, moral, at psikolohikal na pag-unlad ng huli. Ibinasura ng RTC ang petisyon ni Knutson sa kadahilanang ang mga utos ng proteksyon at kustodiya sa ilalim ng VAUSI Act ay hindi maaaring mailabas laban sa isang ina na umano'y ng abuso sa kanyang sariling anak. Idinagdag ng RTC na ang mga remedyo sa ilalim ng batas ay hindi magagamit kay Knutson, ang ama, dahil hindi siya isang babaeng biktima ng karahasan. Kumilos si Knutson para sa muling pagsasaalang-alang sa pagpapaalis, ngunit tinanggihan din ng RTC, na nag-udyok sa kanya na maghain ng petisyon para sa certiorari sa Korte Suprema na nagsasaad ng matinding pang-aabuso sa pagpapasya sa bahagi ng RTC. Sa pagbibigay ng petisyon ni Knutson, ipinasya ng Korte Suprema na habang hindi isinasama ng VAUSI Act ang mga lalaki bilang mga biktima, hindi ito nangangahulugan na tinatanggihan ng batas ang isang ama ng mga remedyo nito dahil lamang sa kanyang kasarian o sa katotohanang hindi siya, babaeng biktima ng karahasan. Panipid. Ipinagpalagay ng Korte na ang Seksyon 10B ng VAUSI Act ay tahasang nagpapahintulot sa mga magulang o tagapag-alaga ng nasaktang partido na maghain ng petisyon para sa mga utos ng proteksyon. Ang probisyong ito ay higit na isinama sa mga tuntunin sa pagpapatupad ng batas, gayon din sa Administrative Memorandum No. 04
1011 o ang Rule on Violence Against Women and Children, sabi ng korte. Ipinaliwanag pa ng korte na ang batas ay nagsasalita sa malinaw na wika noong ginamit nito ang salitang magulang na nauukol sa ama at ina ng ang babae o batang biktima. Ang batas ay hindi kwalipikado sa kung sino sa pagitan ng mga magulang ng biktima ang maaaring mag-apply para sa mga utos ng proteksyon, humawak sa korte. Sa kaso ni Knutson, malinaw na nakasaad sa pamagat ng kanyang petisyon para sa pagpapalabas ng isang protection order na siya ay kumikilos sa ngalan ng kanyang menor de edad na anak na babae. Walang tanong na ang nasakta na partido ay, ang anak na babae, isang menor de edad na bata, na di umano ay nakaranas ng karahasan at pang-aabuso. Kaya, maaaring tulungan ni Knutson ang kanyang anak na babae sa paghahain ng petisyon bilang magulang ng nasaktang partido, pinasyahan ng korte. Idinagdag ng korte na hindi humihingi si Knutson ng utos ng proteksyon na pabor sa kanya. Ang petisyon na inihain niya ay, pangunahin at direkta para sa proteksyon ng menor de edad na bata at hindi ng ama. Ipinasya din ng korte na ang VAUSI Act ay sumasaklaw sa mga sitwasyon kung saan ang ina ay nakagawa ng marahas at mapang-abusong mga gawa laban sa kanyang sariling anak. Ang katotohanan na ang isang panlipunang batas ay nagbibigay ng espesyal na proteksyon sa isang partikular na sektor ay hindi automatikong nagmumungkahi na ang mga miyembro nito ay hindi kasama sa paglabag sa naturang batas, pinasyahan ng korte. Dapagbanggit sa Section 3 ng VAUSI Act, binanggit ng korte na ang karahasan laban sa kababaihan at mga bata ay tinukoy sa batas bilang mga mapang-abusong gawain na ginawa ng sinumang tao. Ginamit ng batas ang salitang neutral sa kasarian na tao bilang nagkasala na yamakap sa sinumang tao ng alinmang kasarian, ang sabi ng korte. Lohikal, ang isang ina na nagmaltrato sa kanyang anak na nagreresulta sa pisikal, sexual, o psikolohikal na karahasan na tinukoy at pinarusahan sa ilalim ng VAUSI Act, ay hindi inalis sa pananagutan sa kriminal sa kabila na ang panukala ay nilayon upang protektahan ang parehong kababaihan at kanilang mga anak, ang korte pinasyahan. Sa paglalapat nito kay Knutson, pinaniwalaan ng korte na ang posisyon ng RTC na tanging ang mga bata sa ilalim ng pangangalaga ng babaeng biktima ng karahasan ang mapoprotektahan sa ilalim ng VAUSI Act ay isang mahigpit na interpretasyon na mabibigo ang patakaran ng batas na magbigay ng espesyal na atensyon sa kababaihan at mga bata gaya ng nakagawiyang biktima ng karahasan at pang-aabuso. Ang ganitong paraan ay magpapahina sa batas at mag-aalis mula sa mga pagkakataong nasa saklaw nito kung saan ang ina mismo ang nang-aabuso sa kanyang anak. Na hinahawakan ng korte, at idinagdag na ito ay hindi lamang nagpapawalang bisa sa mga payak na liham ng batas at ang malinaw na layunin ng pambatasan kung sino ang maaaring mga nagkasala, ngunit binabawasan din ito ang ipinahayag na internasyonal na pangako ng bansa na alisin ang lahat ng uri ng karahasan laban sa mga bata kabilang ang mga ginawa ng kanilang mga magulang. Idinagdag ng korte na hindi humihingi si Knutson ng utos ng proteksyon na pabor sa kanya. Ang petisyon na inihain niya ay, pangunahin at direkta para sa proteksyon ng menor de edad na bata at hindi ng ama. Ipinasya din ng korte na ang VAUSI Act ay sumasaklaw sa mga sitwasyon kung saan ang ina ay nakagawa ng marahas at mapang-abusong mga gawa laban sa kanyang sariling anak. Ang katotohanan na ang isang panlipunang batas ay nagbibigay ng espesyal na proteksyon sa isang partikular na sektor ay hindi automatikong nagmumungkahi na ang mga miyembro nito ay hindi kasama sa paglabag sa naturang batas, pinasyahan ng korte. Dapagbanggit sa Section 3 ng VAUSI Act, binanggit ng korte na ang karahasan laban sa kababaihan at mga bata ay tinukoy sa batas bilang mga mapang-abusong gawain na ginawa ng sinumang tao. Ginamit ng batas ang salitang neutral sa kasarian na tao, bilang nagkasala na yamakap sa sinumang tao ng alinmang kasarian, ang sabi ng korte. Lohikal, ang isang ina na nagmaltrato sa kanyang anak na nagreresulta sa pisikal, sexual, o psikolohikal na karahasan na tinukoy at pinarusahan sa ilalim ng VAUSI Act, ay hindi inalis sa pananagutan sa kriminal sa kabila na ang panukala ay nilayon upang protektahan ang parehong kababaihan at kanilang mga anak, ang korte pinasyahan.
Sa paglalapat nito kay Knudsen, pinaniwalaan ng korte na ang posisyon ng RTC na tanging ang mga bata sa ilalim ng pangangalaga ng babaeng biktima ng karahasan ang mapoprotektahan sa ilalim ng VAUSI Act ay isang mahigpit na interpretasyon na mabibigo ang patakaran ng batas na magbigay ng espesyal na atensyon sa kababaihan at mga bata gaya ng nakagawiyang biktima ng karahasan at pang-aabuso. Ang ganitong paraan ay magpapahina sa batas at mag-aalis mula sa mga pagkakataong nasa saklaw nito kung saan ang ina mismo ang nang-aabuso sa kanyang anak. Na hinahawakan ng korte, at idinagdag na ito ay hindi lamang nagpapawalang bisa sa mga payak na liham ng batas at ang malinaw na layunin ng pambatasan kung sino ang maaaring mga nagkasala, ngunit binabawasan din ito ang ipinahayag na internasyonal na pangako ng bansa na alisin ang lahat ng uri ng karahasan laban sa mga bata kabilang ang mga ginawa ng kanilang mga magulang. Idinagdag ng korte na ang nakaaaliw na pahayag ng RTC na ang mga bata na dumanas ng pang-aabuso mula sa mga kamay ng kanilang sariling mga ina ay maaaring gumamit ng iba pang mga batas maliban ang VAUSI Act ay may diskriminasyon. Ang dapat na muling pagtiyak ay isang tahasang pagtanggi sa mga epektibong legal na hakbang upang matugunan ang kaseryosohan at pagkaapurahan ng sitwasyon. Ibinigay na, lamang, ang VAUSI Act, ang lumikha ng mga makabagong remedyo ng mga utos ng proteksyon at kustodiya. Ang ibang mga batas ay walang mga mekanismo upang maiwasan ang karagdagang mga pagkilos ng karahasan laban sa bata. Napagpasyahan ng korte na sa pagpapalabas ng desisyon nito, tumanggi ang korte. Maging isang instrumento ng kawalang katarungan at kasamaan na ginawa laban sa mga mahinang sektor ng lipunan tulad ng mga batang biktima ng karahasan. Hindi tatalikuran ng korte ang nakatakdang tungkulin nitong bigyang kahulugan ang batas alinsunod sa pangunahing prinsipyo na sa pagpapatibay ng isang batas, nilayo ng lehislatura na maneg ang karapatan at katarungan. Courtesy of the Supreme Court Public Information Office. Hanggang dito na lang ang video na ito. Huwag kaliligtaan panoorin ang mga i-upload kong mga videos. Mag-subscribe at mag-likes at i-share para updated ka palagi sa mga bagong videos na i-upload ko. Thank you for watching.